lahat, nandito po tayo ngayon upang pagnilayan ang salita ng ating Panginoong Kristo. Sa panimula po ay manalangin po tayo. Ilagay po natin ating mga sarili sa presensya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. O Panginoon ko, nandito po naman po kami ngayon upang pagnilayan iyong mga salita. Naway padala mo sa amin ang banal na Espiritu Santo para gumabay sa aming pagninilay sa mga sandaling ito. Ng aming mga reflections ay makapabigay ng inspirasyon sa marami. Panginoon ko, ito po aming mga panalangin ay aming tinudulog sa iyo, Ama namin sa langit, sa pangalan ng iyo ng Kristo, kasama ng panalangin Maria, Saint Joseph, lahat ng mga banal at santo sa langit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Isang mapagpalang oras po sa ating lahat. Nandito naman po tayo ngayon upang pagnilayan ang Ebanghelyo ng ating Panginoon sa araw ng linggo na ito sa Pilipinas, Marso 6, 2022. Ating pong Ebanghelyo ay mula kay San Lucas, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 13. Papuri sa iyo, Panginoong Hesus Kristo. Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu sa ilang at sa loob ng 40 araw ay tinukso siya ng dyablo. Hindi siya kumain ng anuman sa buong panahong iyon, kaya siya ay nagutom. Sinabi sa kanya ng dyablo, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, iutos mong maging tinapay ang batong ito. Ngunit sinagot ito ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Dinala siya ng dyablo sa isang mataas na lugar at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig. Sinabi ng dyablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga ito. Pinagkaloob ang lahat ng ito sa akin at maaari kong ibigay kung kanino ko gusto. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyo na ang lahat ng ito. Sumagot si Jesus, nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Dinala siya ng dyablo sa taluktok ng templo sa Jerusalem at sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka dahil nasusulat sa kanyang mga anghel, ika'y ipagbibilin, sila ay uutusan upang ikaw ay ingatan at aalalayan ka ng kanilang mga kamay nang sa mga bato paamoy hindi masaktan. Subalit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos tuksohin si Jesus sa lahat ng paraan, umalis na ang dyablo at naghihintay ng ibang pagkakataon. Mga kapatid, ang Ebanghelyo po ng ating Panginoong Hesus Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Sa muli po, isang mapagpalang oras sa ating lahat at nandito naman po muli tayo para pagnilayan ng ating Ebanghelyo ngayong araw na ito. Sinabi dito mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu sa ilang at sa loob ng 40 araw ay tinukso siya ng dyablo. Hindi siya kumain ng anuman sa buong panahon iyon, kaya siya ay nagutom. So, 40 days tayo ngayon ay nasa Lenten season. So, 4 araw rin tayo ang magpa-fasting, prayer tayo, and almsgiving. So, dito sa ating Ebanghelyo yung araw na ito,
tinukso ang ating Panginoon ng diablo. Dito natin makikita na kung ano ka man, no? Talagang ang diablo ay toxic ka kahit na ang ating Panginoon ay isang anak ng Diyos, anak ng tao ay tinukso rin ng diablo. So, ganun man tayo bilang mortal, we are subject for temptation also. So, maraming bagay na tayo ay nakaranas ng mga tentasyon na minsan na hindi natin kayang labanan. But dito, nung tinukso ng diablo ang ating Panginoon, na kung ikaw nga ang anak ng Diyos, iutos mo maging tinapay ang batong ito. So, dito talagang challenge ng demonyo ating Panginoon, na dahil sa kagutuman, gagawin niya ang bato na maging tinapay. So, sa ating buhay din, minsan ganoon din ang ating ugali, no? Na gusto natin ang isang bagay ay ating makamit, maangkin, ay gawin natin ang sinasabi nilang tricks or magic para lang makuha natin ang ating gusto. But dito sinasabi ng ating Panginoon at sinabi niya sa diablo, kung ikaw dito ay sinabi niya na nasusulat, hindi lamang sa tinapay ng buhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumula sa bibig ng Diyos. Tama na tayo ay hindi lang puro iisipin natin na yung worldly thing ba. Dapat din natin kailangan na tayo ay mamumuhay sa salita ng Diyos. Dahil kung sa ating buhay ay ang salita ng Diyos ay naghahari sa ating sarili, tayo ay makakamit ng walang katapusang pagkabusog. Hindi lang sa physical, kundi pati na sa spiritual. Dito sa chapter 5, dinala pa siya sa mataas na lugar pag siya ay i-challenge pa rin na pinakita sa kanya ng diablo ang lahat ng karamihan sa daigdig. So, ibibigay pa daw ng diablo itong mga karena to kung sasambay lang siya. But sabi dito, ibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga ito. Pagkaloob ang lahat ng ito sa akin at marek ibigay kung kanino gusto. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyo na ang lahat ng ito. So dito ay talagang pinipilit ng diablo na sasambahin ng ating Panginoon siya, bilang kanyang Panginoon din. But ang ating Panginoon ay sumagot, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. So, kahilintulad din sa atin, marami tayong mga bagay na instead na ang Panginoon Diyos ang ating sasambahin, ay parang sinasamba rin natin ang nilagpara, ang diablo, dahil doon sa mga superstitious belief, halimbawa, mas lalo tayong kumakapit doon sa mga superstitious belief, sa mga albularyo, para lang tayo ay gumaling, o para tayo ay magkaroon ng depensa sa ating katawan. So instead na lumapit tayo sa inutusan ng ating Panginoon na binigyan ng authority mula sa Kanya, ay lumapit pa tayo dun sa kalaban. So instead na tayo ay gagaling sa ating mga karamdaman, lalo pa itong lumalala dahil sinamba natin ang evil dahil dun sa ginawa nating pagtitiwala sa natawag na superstitious or sa mga sabi-sabi na ganito, ganyan. So, mas pinahalagahan natin ito kaysa sa ating Panginoon, kung anong tinuturo niya sa ating simbahan. So, dapat natin iwasan ang mga bagay na ito. Kung tayo ay magkaroon man ng karamdaman, pumunta tayo sa pari
at magpa-anoint tayo, anointing for the sick, but yung anointing of the sick ay hindi kompleto kung hindi ka muna magkumpisal at mag-receive ng Holy Communion. Dapat linisin mo muna yung sarili bago yung pag-anoint sa iyo ng holy oil. At dito sa chapter 9, dinala siya ng Diablo sa tuktok ng templo sa Jerusalem at sinasabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka dahil nasusulat sa kanya mga anghel, ikay ipagbibilin, sila'y utusan upang ikaw ay ingatan. So, sa buhay din natin, kung ihahambing natin, mayroong mga panahon na tayo ay tinutugso na magpahulog sa isang kasalanan. So, pag nahulog na tayo doon, nagsasabihin naman ng kalaban na, ito halimbawa, ito masarap ito, kainin mo ito. Tinutukso ka kahit na ito ay hindi kaaya-aya o hindi karapat-dapat sa iyong physical na pangkalusugan. Talagang nilulundagan natin yan dahil lang nasa isip lang natin ay masarap. Lalo-lalo na yung tukso ng laman. So marami ang nahuhulog dyan. O nagpatihulog dahil gustong-gusto nila yun. So pati hindi natin alam na pag tayo ay nahulog dyan, nandoon na tayo sa kalaban. So dito, masasabi natin in general na tayong lahat ay subject for temptation, but ang ating lakas ay nagmumula sa ating Panginoon. Lalo-lalo na ngayong Lenten season, ang ating Panginoon ay nag-aanyaya sa atin na talikuran na, labanan ang mga kasalanan at magbagong buhay na. Para sa kapayapaan ng ating kaluluwa, to strengthen our spirit, so kailangan natin na gawin ang nararapat, yung panalangin, fasting, prayer, fasting, and thanksgiving. So sa fasting and abstinence, yun ang pinaka-important. Nasasabi natin na hihina ang katawan natin dito, but ang spiritual natin na kailangan ay lalakas. So, nasabi ko na kanina, we are all subject for temptation. Kahit na ang ating Panginoon na siya ay Diyos, ay nakaranas din siya ng temptation. How about more sa atin na normal lang na tao? So, tayo ay mahina na kayang-kayang daigin ng Diablo sa lahat ng mga tentasyon. But sabi ko na, if we are really sa ating nagre-rely o nagdidepende, kumakapit tayo sa ating Panginoon, tayo ay maliligtas dito. Malalabanan natin ang lahat ng tentasyon na dumarating sa ating buhay. So, ganun pa man, mamuhay tayo ng mapayapa sa piling ng ating Panginoon. Iwasan natin na makakamit tayo ng kasalanan para tayo ay maging kaaya-aya sa paningin ng ating. So, on this Lenten season, I encourage everyone to go confession, mag-receive tayo ng Holy Communion, at bibigay tayo ng tulong sa nangangailangan. So, mga kapatid, lalahanin natin na ang Panginoon ay diyan palagi sa ating tabi, na handang-handang malalay at tumulong sa atin sa araw-araw natin pamumuhay. So, ang bawat isa sa atin ay dapat lang na may concern din sa bawat isa para ang ating Panginoon ay magiging masaya sa ating lahat ng kanyang mga anak dito sa lupa. At yun lang po
Maraming salamat at God bless us all. At dito po ay magtatapos ang ating pagninilay at dito tapusin natin ito sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ang Panginoon ko, maraming salamat sa lahat ng biyaya na ibigay mo sa amin sa araw-araw. At naway, nandyan ka palagi sa amin para kami po ay gabayan, para hindi kami madaig ng kung anuman tentasyon o kalaban. So, padala mo po sa amin ng banal na Espiritu para sa kaming lahat ay magabayan sa tamang landas ng ito po Ama naman sa langit, itong mga panalangin na ito, kaya inulog sa pangalan sa iyo, sa pangalan ng iyong anak, si Kristo, Panginoon. Kasama ng panalangin ng mga Nabil at Maria, ni Saint Joseph, ng lahat ng mga banal at mga santos sa langit. Ngalan ng Ama, ng Anak, at Diyos, Espiritu Santo. Maraming salamat po at God bless us all.